Hello! Kumusta ka? Ngayon, may explore tayo ng isang napakagandang ideya mula sa Biblia na baka magpabago ng tingin mo sa sarili mo. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng isang pusong malinis at dalisay parehong-pareho sa puso ni Kristo. Handa ka na bang alamin kung paano? Tara! O teka, medyo kakaibang tanong no? Pero pag-isipan mo nga sandali. Paano kung para ka palang isang salamin? Pakinggan mong mabuti ha? Kasi itong ideya na to, ito yung magiging susi sa lahat ng pag-uusapan natin ngayon. Isipin mo to, di ba ang trabaho ng isang salamin ay i-reflect o ipakita pabalik yung liwanag? Ngayon, kung yung salamin ay puno ng dumi at mga marka ng daliri, anong makikita mo? Malabo, di ba? Hindi malinaw. Pero kapag pinunasan mo at pinakintab, wow, sobrang linaw at liwanag ng refleksyon. Mamaya, makikita natin na parang ganitong-ganito rin pala ang mga puso natin. Ayan, tama yung narinig mo. Yung mga puso natin pwedeng maging parang mga salamin. At syempre, ang gusto natin ay maging isang malinis at makintab na salamin. So, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang dalisay na puso? Ito yung guide natin mula sa 1 John. Sinasabi dito na kung may pag-asa tayo kay Jesus, mayroon tayong kakayahang linisin ang ating sarili para maging katulad niya. Isipin mo yun pala ang goal natin, na maging kasing dalisay at kasing linis niya. Grabe! So, ano ba itong dalisay na puso? Well, sa pinakasimpleng paliwanag, ito yung puso na gustong-gusto gumawa ng mabuti. Ito yung puso na laging pinipili yung tama. At ito yung tipo ng puso na kapag nakita ng ibang tao, parang nakikita na rin nila yung kabutihan at pag-uugali ni Jesus. At para mas malinaw, yung puso na walang kadalisayan, siya yung maduming salamin. Minsan nagiging makasarili, hindi mabait. Pero yung pusong may kadalisayan, aha! Ito yung malinis na salamin. Sobrang mapagmahal at laging puno ng mabubuting gawa. Okay, so ngayon, punta na tayo sa pinaka-exciting na part. Kung ang puso natin ay isang salamin, paano natin to lilinisin? Paano natin to papakintabin para maging sobrang liwanag? Ito na yung tanong, paano nga ba natin lilinisin itong ating mga puso salamin para kuminang ito ng todo? May mga paraan para dyan, at yun ang alamin natin. At ang maganda rito, hindi tayo manghuhula. Mayroon tayong 3 malinaw na hakbang na pwedeng sundan para dahan-dahang linisin ang ating mga puso at maging tunay na dalisay. 3 hakbang lang. Okay, eto yung mga pamunas natin para sa puso. Una, pagsisisi. Eto yung desisyon na talikuran na yung mga maling gawain, yung mga yucky stuff. Pangalama, pananampalataya. Ito yung buong pusong pagtitiwala na nandyan si Jesus para tulungan at gabayan ka. At pangatlo, mabubuting gawa. Ito yung mismang pagkilos, yung pagpili na gumawa ng mabuti para sa iba. Pagsisisi, pananampalataya at mabuting gawa. Tandaan mo yung 3 yan ha. So, anong mangyayari kapag ang ating puso salamin ay malinis na at makintab na? Ano yung resulta? Tara, silipin natin kung gaano ito kaganda. Ang pinakamahalagang prinsipyo ay ito. Ang isang dalisay na puso ay palaging magbubunga ng isang dalisay na buhay kasi kung ano yung nasa loob natin, yun din ang kusang lalabas sa mga kilos natin. Ganun kasimple. At eto na, yung mga bunga ng malinis na puso. Tinutulungan ka nitong laging piliin yung tamang gawin. Unti-unti, nagiging natural sa'yo na gayahin ang buhay ni Jesus. Napupuno ka ng mabubuting gawa. At alam mo ba, hindi ka basta-basta napapagod gumawa ng mabuti. At ang resulta, isang karakter na kumikinang na parang salamin na tinatamaan ng araw. At heto na, pakinggan mo to. Sinasabi rito na yung mismong sinag ng liwanag mula sa mukha ni Kristo, yon yung magre-reflect sa mga taong nilinis ang kanilang sarili. Tayo pala, nagiging salamin na nagpapakita ng kanyang liwanag sa buong mundo. Wow, napakagandang isipin, di ba? Kaya, bago tayo magtapos, heto ang tanong para sa'yo. Sa paanong paraan ka magre-reflect ng kahit konting liwanag ngayong araw? Pwedeng sa isang simpleng pagtutulong lang o isang mabait na salita. Isipin mo, anong maliit na kabutihan ang kaya mong gawin para maging isang maliwanag na salamin ngayon?